Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 37 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po ngayong araw ay mayroon tayong panibagong series about 7 Pillars of Complete Trust in God. At ang topic po natin ngayong araw, September 2, 2024 ay Trusting in God's Power. At ang scripture po natin ngayong araw ay Nehemiah 9 verse 6. You alone are the Lord. You made the heavens, even the highest heavens, and all their starry hosts, the earth, and all that is on it, the seas, and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worships you. Sa Tagalog naman po, ikaw lang po ang Panginoong ginawa niya. Ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng naroroon, binigyan niyo po ng buhay. Ang lahat ng inyong nilikha at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Teaching number 1, Creator, He created all things. Si God daw po ay ang ating Creator. Kaya patuloy po tayo na manampalataya sa ating Panginoong Diyos dahil siya po ang gumawa o nag-create ng lahat ng bagay, pati na rin po tayong mga tao. Kaya po napaka-importante na magtiwala at manampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos. Teaching number 2, Sustainer. He sustained all things. Ang ating Panginoong Diyos ay siyang nagbibigay o nagpapabuhay sa atin. Siya po ang sustainer. He sustained all things. Siya po ang nagbibigay, nagproprovide sa lahat ng mga kailangan natin. Lalo na yung mga kinakain natin. God always provides to us. Kaya importante po ng manampalataya tayo at mahalin natin ang ating Panginoong Diyos at kilalanin natin siya. Teaching number 3, Lord, He alone deserve all things, all worships. Ang ating Panginoon ay mag-isa o nag-iisa, kaya deserve niya po na mapuri at patuloy natin siyang panampalatayaan at iwasan po natin ang ibang Diyos-Diyosan. Deserve niya po na siya lang ang deserve na bigyan ng papuri dahil siya po ang ating tunay na at buhay na Diyos. Kaya po lahat ng binibigay niya at ginagawa niya sa atin, magpuri po tayo sa Kanya at patuloy na manampalataya. Application number 1, Trust in God with whom all things are possible. Magtiwala daw po tayo sa ating Panginoong Diyos dahil wala pong imposible sa Kanya. Wala pong limit sa Kanya at lalo na walang nakakahadlang sa plano ng ating Panginoong Diyos para sa atin at para sa mga buhay ng bawat isa na mapapabuti sa atin. Application number 3 ay 2, Trust in God whom sustain all things. Patuloy daw po tayo na magtiwala sa ating Panginoon Diyos na He sustain all things. Sa bawat araw-araw natin na lagi siyang nagpro-provide sa atin. Kung wala ang God, sino ang magpro-provide sa atin? At sino ang patuloy na magbibigay ng buhay sa bawat isa? At sino ang magbibigay o magsusustain ng mga kinakailangan natin para sa mga buhay natin at para sa iba? Application number 3, Trust in God by worshiping Him. Magtiwala daw po tayo sa ating Panginoong Diyos by worshiping Him. Tayo po ay nag-worship sa ating Panginoon. Tayo po ay hindi nag-word na person. Dahil alam po natin o pag may tiwala tayo sa ating Panginoon na siya ang sustain sa atin at bibigay ng buhay sa bawat isa, ay gagabayan po tayo niya at para po ito sa bawat isa at sa araw-araw at sa ikabubuti ng buhay ng bawat isa. Discussion, what does trusting in God's power diminishing our worries? Para po sa akin, ang pagtitiwala o
o trusting sa ating Panginoon, sa kapangyarihan niya, ay nababawasan po ang mga alalahanin natin at hindi po tayo magiging word person dahil alam po natin at kapag kilala natin ang ating Panginoon na alam natin ang ating Diyos ay kung paano tayo niya binibigyan ng o nagpo-provide sa lahat ng bagay. He sustain all things. And I know that lagi tayong gagabayan dahil ayaw niya tayong mapahamak. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya po dapat na patuloy tayong magpuri at manampalataya sa ating Panginoon Diyos dahil He deserve all worship. Ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless. Trusting in God's power.